Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1526, Mo Chen. Sina Linfang at Emperor Yu ay binomba ng mga enerhiya, ngunit sila ay protektado ng isang bundok. Ang mga meteorite ay nahulog mula sa langit. Ang napakalaking kamay na bato at ang nakakatakot na mga ilaw na bumagsak ay nagmukhang apokaliptik. Linfang, tumakas ka. Itinulak ni Emperor Yu si Linfang palayo. Guro, sigaw ni Linfang, natulala siya. Ang kanyang guro ay hindi maaaring mamatay. Walang pakialam ang mga bato sa iniisip ni Linfang. Ang lumalaban kay Emperor Yu ay isang earth cultivator tulad niya, ngunit mas malakas siya kaysa kay Emperor Yu. Isang dambuhalang kamay ang marahang lumitaw sa harap ni Emperor Yu. Brother. Paus na sigaw ni Linfang. Si Mo Chen iyon. Baka ang lakas na iyon ay papatayin ng guro ni Linfang at si Mo Chen. Hindi siya emperador, kaya hindi niya kayang harapin ang lakas na iyon. Kahit na siya ay isang emperador, hindi niya pa rin kayang harapin ang lakas na iyon. Dapat gusto mong mamatay. Sigaw ni Mo Chen, ang kanyang mga mata ay duguan. Biglang naglabas si Mo Chen ng mga enerhiya na naging milyon-milyong mga kamay at lumipat patungo sa mapang ipang mga enerhiya. Si Mo Chen mismo ay naging ilaw din. Ang mga enerhiya ay gamulong sa mga alon, ang kaaway ay nakasuot ng magandang earthen armor, at ito ay napakakapal. Inatake siya ng mga kamay ni Mo Chen, na naging dahilan ng pag-iling niya hanggang sa kanyang kaluluwa. Mamatay. Malamig na sabi ni Mo Chen. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa kalaban. Nakita ni Linfang ang kaluskos ng baluti ng emperador. Paano ito posible? Isip ni Linfang. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Si Linfang ay namangha at wala. Maaaring apihin ng emperador na iyon mula sa dakilang mundo si Emperor Yu, ngunit dinudurog siya ni Mo Chen. Hindi lang si Linfang ang nagulat. Maraming iba pang mga emperador na nakikipaglaban ang nagulat din. Ang unang emperador ay namatay, isang emperador mula sa banal na lungsod. Buddy, okay ka lang ba? Tumingin si Mo Chen kay Emperor Yu, nakaramdam siya ng guilt. Si Linfang ay lubos na namangha kay Mo Chen. Emperor Shi, naisip kaagad ni Linfang. Ang mahiwagang disipulong iyon ay hindi isang cultivator sa pinakatoktok ng layer ng Zunchi. Si Emperor Shi iyon, hindi pa siya umalis sa Tiantai, nandoon siya sa buong oras. Brother, bulong ni Linfang. Pagkatapos ay ngumiti siya sa isang matangkad na paraan. Ang dalawang cultivator ay mukhang matalik na magkaibigan. Hindi nakapagtataka kung ganoon ang reaksyon ni Emperor Shi, si Emperor Yu ay nasugatan na noon. Kinokontrol niya ang soul strength, kaya naman kaya niyang itago ang sarili. Maaari siyang maging cultivator sa pinakatoktok ng layer ng Zunchi at magtago sa gitna namin. Pinoprotektahan niya tayo nang hindi sinasabi sa atin. Isip ni Linfang. Maraming pinagdaanan ang mga disipulo ni Tiantai, ngunit may isang taong palihim na nagpoprotekta sa kanila sa buong panahon. Munting tanga, bilisan mo. Sabi ni Linfang kay Yandi sa di kalayuan. Munting tanga. Hindi mo ba naisip na sinusubukan ko na? Malakas na sabi ni Yandi. Ang selyadong lugar ay napatunayang mahirap sirain. Linfang, Qinglin, tumabi ka sa akin. Sabi ni Mo Chen. Pagkatapos, pinalibutan ng lahat si Emperor Yu. Isang metal na tugtog ang tumunog nang lumitaw ang tatlong silhouette sa harap ni Mo Chen. Ang isa sa kanila ay may sibat na naglalaman ng nakakatakot na multo-chi. Sa kaliwa niya, may isang taong may bakal na tore, tapos ang nasa kanan ay payat at kontrolado ang nakakatakot na wind energies. Isang katamtamang antas na emperador at dalawang mababang antas na emperador. Pakiramdam ni Linfang ay nasusuka sila sa mga panggigipit na iyon. Tumingin si Linfang sa kanyang mga kapwa disipulo at ngumiti, dapat mabuhay tayong lahat, para sa Tiantai, para sa ating mga guro. Para sa Tiantai. Sigaw ni Hao Qinglin. Slash. Ang nakakatakot na sibat ay hamampal sa unahan. Parang ibinabato ng mga tumatangis na multo ang kanilang mga sarili kay Mo Chen. Nang inag si Mo Chen, ngunit pagkatapos ay naging 1,000,000 anino, na agad na lumipat patungo sa kaaway. Slash, slash. Ang mahabang sibat ay naging itim na anino mismo. Mabilis, naging 100 sibat ito at inatake ang iba't ibang anino na nilikha ni Mo Chen. Tumalon din ang may bakal na tore, sumabog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Siya ay naging isang napakalaking bato at lumikha ng hindi mabilang na mga bato na nakapalibot kay Linfang at sa iba pang mga disipulo. Ang wind cultivator ay lumipad patungo kay Emperor Yu. Kasabay nito, naglabas siya ng wind cosmic energies na nagpahirap sa mga disipulong bumubuo sa Tiantai. Gusto niyang hulihin ang mga alagad ni Tiantai habang pinapatay si Emperor Yu. Harangin ko siya, pumunta ka at patayin ang iba. Sigaw ni Mo Chen. Pagkatapos, isang matandang lalaki na nakasuot ng gininto ang damit ay tumalon pasulong at itinapon ang sarili sa malakas na cultivator gamit ang sibat. Slash. Ang mahabang sibat ay lamalas sa unahan at tumusok sa katawan ng matandang emperador. Tapos ngumiti ng masama ang umatake. Kunin mo siya. Sigaw ng matandang emperador. Itinapon ni Mo Chen ang kanyang sarili sa cultivator na iyon. Mag-ingat ka. Sigaw ng cultivator gamit ang sibat. Nakakagulat na hinawakan ng matandang emperador ang sibat na nakatusok sa kanyang katawan. Mamatay. Sigaw ng cultivator na iyon. Si Qi ay lumabas mula sa sibat, ngunit ang matanda ay nakahawak pa rin sa sibat. Walang kamatayang dugo. Nakilala ng cultivator na iyon ang nangyayari.
Pagkatapos ay lumapag si Mo Chen sa harap ng wind cultivator, at ang kaluluwa ng taong iyon ay nagsimulang manginig ng marahas. Pagkatapos noon, dinurog ni Mo Chen ang kanyang katawan tulad ng ginawa niya kanina. Siya ang aking guro at ama ng mga tagamasid. Bulong ni Lin Feng. Ang iba naman ay mukhang namangharin. Gaya ng sinabi ng marami, kahit sino ay maaaring magsuot ng sombrerong kawayan at maging isang tagamasid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1527, Pagtakas. Ang lakas ng kaluluwa ay mas malakas kaysa sa pisikal na lakas. Isip ni Lin Feng. Biglang tumigil ang Earth Emperor. Ang kanyang Earth Cosmic Energy ay naging Stone Cosmic Energy, na ginagawang mas nakakatakot ang kanyang depensa. Hindi siya natatakot sa mga ordinaryong emperador sa katamtamang antas, ngunit natatakot siya kay Mo Chen at sa pag-atake ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, isa pang nakakakilabot na tili ang narinig. Guro, si Yi Renlei ay mukhang malungkot. Ang kanyang guro ay marahan na nakahiga sa lupa, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Isang nakakatakot na gininto ang liwanag ang lumitaw mula sa kanyang katawan, ang kanyang cosmic energies ay umaalis sa kanyang katawan, at siya ay namamatay. Yi-Ren, kailangan mong mabuhay. Nakangiting sabi ng Sixth Desir Empress. Habang pinapatay ni Mo Chen ang dalawang emperador, isa pang kaaway na isang katamtamang antas na emperador ang pumatay sa Empress. Mas maraming manlalaban kaysa sa inakala nila. Boom! Isang nakakatakot na lakas ang Sam-Ira sa katawan ng Empress ng Sixth Desir. Pagkatapos ay tumakbo ang katamtamang antas na emperador patungo kay Mo Chen. Namutla ang mukha ni Lin Feng. Kung hindi nagawang basagin ni Yandy ang pader ng bakanteng espasyong iyon, mamamatay silang lahat. Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa, at lumitaw ang isang nakakatakot na apoy. Tumunog ang mga pagsabog at yumanig ang lupa. Nagawa na ni Yandy. Ang katamtamang antas na emperador na pumatay sa Sixth Desires Empress ay nakarating lang sa harap ni Mo Chen. Sinulyapan niya si Yandy. Paano masisira ng mga tao mula sa maliit na mundong iyon ang walang laman na espasyo? Si Kung Zhangmi. Halika at labanan mo sila, haharapin ko siya. Sabi ng isang malakas na cultivator sa isa pang katamtamang antas na emperador. Tapos, may ibang nagtapon kay Yandy. Sapat na ang bilis niya kaya madali niyang naabutan si Yandy. Tara na, maghiwa-hiwalay. Sigaw ni Mo Chen kay Lin Feng at sa iba pa. Nagsimulang mag-alab ang kanyang kaluluwa. Brother. Sigaw ng mga taga-Tiantay. Kahit na alam na nila ngayon na si Mo Chen ay si Emperor Shi, patuloy nila siyang tinawag na kapatid dahil sanay na sila. Biglang lumitaw ang ilan sa mga anino ni Mo Chen. Sinunggaban niya ang lahat ng hindi mga emperador at umalis kasama nila sa iba't ibang direksyon. Saan ka pupunta? Sigaw ni si Kung Zhangmi. Naging distort ang kalawakan habang ang isang pares ng nakakatakot na mga mata ay bumungad sa itaas, na pinaghiwa-hiwalay ang mga ilusyon ni Mo Chen. Inilabas ni Mo Chen ang kanyang makajos na kamalayan at kinokontrol ang milyon-milyong Fred para salakayin si Kung Zhangmi. Samantala, sina Lin Feng at Emperor Yu ay nasa mga bisig ng isa sa mga anino ni Mo Chen. Lin Feng, tumakas. Sabi ng anino kay Lin Feng. Nakakagulat na makapagsalita ang mga ilusyon ni Mo Chen. Ang mga clone na may dalang Emperor Yu at Lin Feng ay tumatakbo ng napakabilis na ang kanilang mga paa ay nasusunog. Brother, ingat ka din. Sabi ni Lin Feng sa clone ni Mo Chen. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang patayin ng ganoon kadali. Sabi ni Mo Chen habang nakangiti. Hanggang dito lang kaya kita. Napakalawak ng lugar dito kaya hindi ka nila mahahanap. Sabi ni Mo Chen habang siya ay nagiging mas ilusyon. Malayo na siya sa orihinal niyang katawan, kaya nawawalan siya ng lakas. Guro. Sigaw ni Lin Feng kay Emperor Yu. Nasugatan si Emperor Yu, kaya kinailangan siyang alagaan ni Lin Feng. Okay lang ako. Sabi ni Emperor Yu, kahit mukhang kinakabahan siya. Alam ni Lin Feng na nag-aalala si Emperor Yu para kay Mo Chen at sa iba pang mga disipulo. Guro, kailangan na nating magmadali. Sabi ni Lin Feng. Kahit na medyo malayo ang dinala ni Mo Chen, hindi pa rin sila ligtas. Madali pa rin silang maabyutan ng mga emperador. Pagkatapos, agad silang tumakbo. May tao ba dyan? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Feng ang napakalakas na chi sa di kalayuan. Emperador ba ang alinman sa mga taong iyon? Lin Feng, sa 4 na taong iyon, isa sa kanila ay isang emperador. Sabi ni Emperor Yu, nakaramdam ng desperado si Lin Feng. Maliban kung ang mga taong iyon ay hindi nagtatanim ng masamang intensyon, si Lin Feng at Emperor Yu ay mamamatay. Kung wala si Yandy at Mo Chen, walang sino man ang makakatakas mula sa bakanteng espasyo. Anong bastard? Kung hindi nilalabag ng messenger ang mga patakaran, hindi sila mapupunta sa ganoong kaila-hilakbot na sitwasyon. Sa tingin mo matatakasan mo kami. Sigaw ng emperador ng grupong humahabol sa kanila. Nakapagtataka, ang isang nasugatang emperador ay umalis sa maliit na mundo. Hayaan mo kaming dumaan at bibigyan kita ng isang hindi ka panipaniwalang kayamanan, isang kayamanan na hindi mo paniwalaan na maaaring umiiral. Sabi ni Lin Feng. Nagulat ang emperador at ngumiti. Anong kayamanan? Ang imperial na kasulatan ng isang dakilang emperador. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Ang emperador ay nakatitig kay Lin Feng, puno hinala. Si Lin Feng ay may mga imperial na kasulatan. Hindi mo ako pwedeng patayin bilang dahilan dahil nasa makajos kong kamalayan iyon. Kung papatayin mo ako, mawawala ito.
Kung hindi ka maniniwala sa akin, ipaubaya mo na lang sa tadhana. Sabi ni Lin Feng. Maaari mo bang patunayan na mayroon kang mga imperial na kasulatan? Ang mga kasanayang ginagamit ko ay bahagi ng imperial na kasulatan. Pakiramdam mo, sabi ni Lin Feng. Biglang umitim ang buong katawan niya at nagmukha siyang demonyo. Ang chi na iyon ay tumutugma sa chi ng isang emperador. Mas nagulat ang mga mata ng emperador. Ang mga banal na kasulatan ng mga dakilang emperador ay maaaring mabaliw sa sinumang naglilinang ng Huang Chi layer. Paalisin mo kami at ipapasa ko ito sa iyo. Sabi ni Lin Feng. Ang emperador ay mukhang nag-iisip. Talaga bang ipapasa niya ang mga sinaunang kasulatan ng dakilang emperador na iyon kung hahayaan niya ang mga ito? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1528, Kondisyon. Mukhang interesado rin ang tatlong cultivator na kasama ng emperador. Ang mga imperial na kasulatan ng mga dakilang emperador ay hindi mabibili ng salapi. Sige, tanggap ko. Sabi ng emperador na nakangiting masaya ngunit nakatingin kay Lin Feng sa isang malalim na makabuluhang paraan. Hindi pa rin siya naniniwala na ganoon kadaling mag-aalok si Lin Feng ng dakilang imperial na kasulatan. Kung gagawin niya, wala na siyang bargaining chips, at mamamatay siya. Dapat mong patunayan muna ang iyong sinseridad. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam sa tatlo pang tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng emperador na ngayon ay naglalabas ng mga dumadagandong na enerhiya. Paano ko malalaman na hindi mo ako papatayin pagkatapos para ilihim ang mga bagay-bagay? Gamitin ang iyong malakas na enerhiya upang patayin sila. Ipagkanulo ang iyong grupo at magtitiwala ako sa iyo, pagkatapos ay ipapadala ko sa iyo ang imperial na kasulatan. Sabi ni Lin Feng sa malamig na paraan. Dapat mong bayaran ang presyo upang makakuha ng isang mahusay na bagay. Sobrang bait niya. Kahit napatayin ko sila, hindi niya ipapadala sa akin ang imperial na mga kasulatan. Akala ng taong iyon. Pagkatapos ay sinabi niya, kung papatayin ko sila, maaari rin kitang patayin pagkatapos mong ihatid sa akin ang mga banal na kasulatan. Sa makatuwid, ipapadala ko muna sa iyo ang kalahati nito, pagkatapos ay susundan mo kami, at paprotektahan mo rin kami sa daan. Pagkatapos gumaling ang aking guro, ituturo ko sa iyo ang natitira. Sa ganoong paraan, magiging ligtas ang lahat. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Napapaligiran si Lin Feng ng mga kulog. Ipadala ang dakilang imperial na kasulatan sa akin at hahayaan kitang makapasa, kung hindi, papatayin kita kaagad. Hinihingi ang taong iyon. Nanatiling kalmado si Lin Feng. Mukha siyang walang pakialam at sinabing, wala akong masyadong oras. 3 segundo. Bukod sa dakilang imperial na kasulatan, ipapadala ko rin sa iyo ang Dream of Life Ancient Scriptures. Dapat kang mamatay. Sabi nung taong yun habang naglalabas ng thunderous energies. Isang ulo ang sumabog, ngunit hindi ito ang ulo ni Lin Feng. Hindi. Nang makita ng dalawa pa na namatay ang kanilang kaibigan, nagsimula silang tumakas. Ngunit walang awa ang emperador, gumamit siya ng puwersa para palibutan ang dalawang taong iyon. Pagkatapos ay gumalaw patungo sa kanila ang mga dumadagandong na cosmic energies. Tumingon ng malakas na cultivator kay Lin Feng at malamig na sinabi. Sapat na ba iyon? Kung hindi ka baliw, hindi ka kailanman magiging malakas. Hindi ligtas ang lugar na ito, kaya ilayo mo muna kami. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Pero hindi natuwa ang emperador sa narinig, kaya sumigaw siya. Kalahating bahagi ng mga kasulatan ng imperial. Pinagkanulo mo ang iyong grupo dahil sa mga dakilang kasulatan ng imperial. Kapag may nakahanap sa atin, papatayin ka nila at hindi na tayo makakatakas. Sigaw ni Lin Feng. Ang emperador na iyon ay agad na nagmukhang masama ang loob. Si Lin Feng ay patuloy na nagloloko, ngunit siya ay nahuli sa kanyang kasakiman ngayon, kaya kailangan niyang harapin si Lin Feng. Napakalawak ng disyerto na iyon. Mayroong kahit ilang mga angkan at tribo ng mga hayop sa daan. Pagdating natin sa pinakamalapit na tribo, dapat mong ibigay sa akin ang kalahati nito. Kung hindi, papatayin ko kayong dalawa ng walang pag-aalinlangan. Malamig na sabi ng emperador. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Lin Feng na sumasang-ayon na tumango. Tumango rin si Emperor Yu. Nanatiling kalmado at tahimik si Emperor Yu, naka-crossleg siya sa hangin at wala siyang sinabi. Masaya siya na matapang si Lin Feng ngunit sa parehong oras, hindi siya napanatag, ang emperador na iyon ay nagdulot ng banta sa kanila. Paalisan mo kami ngayon. Nasa panganib tayong lahat. Sabi ni Lin Feng sa emperador. Hindi siya tumanggi, mabilis niya itong inilayo. Umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin sila pagkatapos na matanggap ang buong kasulatan, lalo na niyang inaabangan ang pagpatay kay Lin Feng. Mabilis na kumilos ang tatlo. Gaya nga ng sinabi ng emperador, napakalaki ng disyerto na iyon, lumipad sila ng mahabang panahon nang walang nakikitang sinuman. Tumingon si Lin Feng kung nasaan si Mo Chen at ang lahat. Ngunit napakalayo na niya ngayon, tanging ang tanging maaasahan niya para sa kanila. Napalingon si Lin Feng sa gilid habang lumilipad sila pasulong dahil patuloy na inaatake ng buhangin ang kanyang mukha. Medyo masakit, ngunit nanatiling determinado si Lin Feng. Siya ay buhay, siya ay nagiging mas malakas, at siya ay dumating sa mahusay na mundo. Kailangan niyang alalahanin ang mga maimpluwensyang grupong iyon para mamaya. Lin Feng, mahirap para sa iyo na maging malakas, mahirap ding umalis sa maliit na mundo, ngayon,
dapat kang maging determinado palagi, at dapat kang magkaroon ng isang hindi matitinag na kalooban. Huwag mong hayaang pigilan ka ng anuman. Sabi ni Emperor Yu sa malumanay na paraan. Huwag kang mag-alala, guro, gagawin ko. Sabi ni Lin Fang na nakangiti sa kanyang guro. Mabuti yan. Napaka-talented mo, balang araw, mamamangha ka sa dakilang mundo. Sabi ni Emperor Yu kay Lin Fang. Guro, kailangan mong tandaan ang payo na iyon para sa iyong sarili. Malapit ka nang gumaling. Sabi ni Lin Fang. Masasabi niya na si Emperor Yu ay hindi masyadong optimistiko tungkol sa kanyang sarili. Sige. Tumanggo si Emperor Yu. Ang lilang mata ng emperador ay kumislap, gumaling. Ang mga taong iyon ay mamamatay ng maaga o huli. Sa wakas ay nakita ni Lin Fang ang ilang mga gusali sa disyerto at ilang mga nayon ng tribo. Ang mga nayon na iyon ay kasing laki ng Yangzhou City, ngunit ang paligid ay hindi gaanong tingnan. Ang lahat ay luma at tuyo. Ano ang lugar na ito sa dakilang mundo? Tanong ni Lin Fang sa emperador. Ang disyerto na iyon ay umiiral lamang upang i-konekta ang maliit na mundo sa mahusay na mundo. Malabong sabi ng emperador. Wala siyang ganang magpaliwanag kay Lin Fang. Mayroon tayong akses sa maliit na mundo na pinanggalingan ko sa desert, ngunit mayroon ba tayong akses sa iba pang maliliit na mundo? Tanong ni Lin Fang. Talaga. Malapit na tayo sa village, kaya tandaan mo ang pangako mo. Sabi ng emperador. Pagkatapos, bumaba sila mula sa langit. Kailangan pa nating magkalapit. Ito ay nasa paligid lamang ng nayon, kaya kung dumating ang iyong mga kaibigan, hindi ito magiging ligtas. Sabi ni Lin Fang. Napaungulang emperor kaya nagpatuloy si Lin Fang. Bumaba tayo kapag nakita natin ang ikasyam na sinaunang kuta at ipapadala ko sa iyo ang kalahati ng mga kasulatan ng imperial. Pagkatapos, itutuloy natin. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1529, Habang Buhay. Tinitigan ng emperador si Lin Fang ngunit nagpatuloy siya. Nakikita na nila ang ikasyam na kuta, kaya lumipad siya sa unahan. Maraming tao ang nagtaas ng ulo sa nayon. Emperador ba iyon? Sa mga araw na ito, ang Celestial Chi Castle ay nagpapadala ng maraming malalakas na cultivator sa disyerto at madalas silang nakikipaglaban. Dapat bukas ang maliliit na mundo. Naisip ng ilang tao sa lupa. Kaagad pagkatapos, ibinaba nilang muli ang kanilang mga ulo, iniisip ang kanilang sariling negosyo. Ang nayong iyon ay mas malaki kaysa sa Yangzhou City ngunit para sa malalakas na cultivator, ang mga distansya ay hindi ganoon kahalaga. Mabilis na dumating ang emperador, Lin Fang at Emperor Yu sa labas ng ikasyam na kuta at lumapag. Tumingin ang emperador kay Lin Fang. Sa pagkakataong ito, alam niyang wala na siyang mahahanap na ibang dahilan. Ipapadala ko sa iyo ang kalahati ng imperial na kasulatan gamit ang aking makajos na kamalayan. Sabi ni Lin Fang. Ang mga mata ng emperador ay kumikinang sa kasakiman. Handa ka na ba? Tanong ni Lin Fang. Gawin natin. Sabi ng emperor na tumanggo at nakapikit, ngunit hindi siya nakahinga. Ipinagpatuloy niya ang pagmamasid kina Lin Fang at Emperor Yu ng may makajos na kamalayan. Kung sinubukan nilang gumawa ng anumang nakakatawa, papatayin niya sila. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan sa ikatlong mata ng emperador. Naglalaman ito ng mga demonyong imperial na kasulatan. Binuksan ng cultivator ang kanyang mga mata pagkatapos ng maikling panahon at siniyasat ang kanyang mga alaala. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Tulad ng inaasahan, dakilang imperial na mga kasulatan, napakalakas, sa kasamaang palad, hindi ako isang demon cultivator. Sabi ng emperador. Kahit na si Lin Fang ay nakalusot lamang hanggang sa ikapitong layer ng Zunchi, kasama ang mga demonyong imperial na kasulatan, malamang na mas malakas siya kaysa sa mga ordinaryong cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi. Kung alam niyang mabuti ang imperial na mga kasulatan, maaari pa nga niyang labanan ang mga cultivator ng ikasyam na layer ng Zunchi. Kailan mo ibibigay sa akin ang kalahati? Tanong ng emperador. Medyo panatag ang tingin niya. Halos pala kaibigan siya. Ang aking guro ay nasugatan ng cosmic energies at kailangan ko siyang gumaling. Kung hindi, hindi ako magiging ligtas pagkatapos mong makuha ang buong deal. Sabi ni Lin Fang. Tumiti ang emperador at sinabi sa malumanay na paraan. Paano ako? Talagang pakakawalan kita kung ibibigay mo sa akin ang buong kasulatan. Ang emperador ay nasa magandang kalagayan. Talagang naisip niyang pakawalan si Lin Fang. Siyempre, nasa isip niya lang iyon. Pinagtaksilan niya ang kanyang grupo, kaya hindi niya mabitawan si Lin Fang. Master, nasugatan po ang aking guro, kailangan ko pong tulungan ninyo akong makahanap ng solusyon. Pagkatapos ng lahat, napakalakas mo at hindi kami pamilyar sa mahusay na mundo. Kapag mas maaga kang tumulong, mas mabilis mong makukuha ang buong banal na kasulatan. Salamat sa iyo, Sir. Magalang na sabi ni Lin Fang. Tinawag pa niya ang emperador na master. May ideya si Lin Fang, ngunit walang nakakaalam kung ano iyon. Napabuntong hininga si Emperor Yu, alam niya na si Lin Fang ay matigas ang ulo at matigas ang ulo. Siya ay pinagmamalaki dahil si Lin Fang ay may talento, ngunit siya ay malungkot dahil kung siya ay hindi nasugatan, siya ay maaring maprotektahan si Lin Fang. Sa disyerto na ito, maraming napakalakas na angkan ng hayop. Nagdulot sila ng banta sa mga tribo sa disyerto. Gayunpaman, ang mga mula sa mga kuta ng tribo ay mabilis ding lumalaki. Ang bawat isa sa mga kuta na ito ay may manggagamot. Maaari naming subukan at makahanap ng isa.
Gayunpaman, ang iyong guro ay nasugatan ng isang emperador, kaya maliban na lamang kung makakita tayo ng isang manggagamot na isang emperador, hindi siya ganap na makaka-recover. Sabi ng emperador sa malumanay na paraan. Bakit hindi tayo umalis sa disyerto? Ang dakilang mundo ay hindi lamang maaaring maging isang malaking disyerto. Sabi ni Lin Fang. Ang dakilang mundong ito ay kailangang magkaroon ng makapangyarihang mga lungsod. Ang aking grupo ay kumokontrol sa maliliit na mundo, at hindi lamang sa iyo. Ang lahat ng mga kuta ng tribo dito ay pag-aari nila, kaya hindi mo maiisip kung gaano sila kalakas. Kahit na hindi ko alam kung ang ibang tao ay nakatakas, tulad mo, sa pagkakataong ito ay mayroon silang malinaw at tiyak na mga layunin na susundin nila kahit na ano. Hindi nila hahayaang makatakas ang sinuman, ngunit sa kuta ng tribong ito, ligtas ka. Sabi ng emperador. Napabuntong hininga si Lin Fang, ano ang layunin ng Imperial Assassin Union? Mayroon ba silang iba pang mga layunin para sa paglilinis ng maliliit na mundo? Kung gayon, guro, paano natin pagagalingan ang aking guro? Tanong ni Lin Fang. Kailangan nating maghanap ng priestess. Sinabi ng emperador. Ang bawat kuta ay may isang pari na ang tungkulin ay magpagaling. Sinundan siya ni Lin Fang at Emperor Yu habang itinatago ang kanilang chi, na mukhang ordinaryong tao. Makalipas ang maikling panahon, dumating sila sa harap ng pasukan ng isang tribo at tumawid sa pintuan. Ito ay isang tribo at hindi ito isang magandang lugar. Ito ay maalikabok, simple, at walang sophisticado. Lahat ng tao doon ay kulay tanso. Masyadong gwapo si Lin Fang kung ikukumpara. Maraming tao ang tumingin sa kanya sa paraang hindi siya komportable. Napakaputi ng balat ni Lin Fang, mukhang malinis at elegante. Sa lugar na iyon, walang katulad niya. Huwag mong ipakita ang iyong lakas. Maging maingat, kung hindi, susuriin ng ilang tao ang iyong lakas at malalaman ang tungkol sa amin. Sabi ng emperador na nagtatago rin ng sarili niyang chi. Gumamit siya ng telepathy para makakausap sila. Tumanggo sina Lin Fang at Emperor Yu at sumunod. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1530, Dialogo. Kita ng teritoryo, mayroong isang maayos na hanay ng mga cottage na napapalibutan ng mga patlang ng mga halamang gamot. May isang babaeng nakasuot ng ginto at puting damit na nag-aayos ng mga halamang gamot. Iyon, nagdala ka na naman ng maraming halamang gamot. Sabi ng isang matandang lalaki na nakangiti sa babae. Lolo, marami silang naiambag. Kung wala sila, wala akong makukuhang ganito. Sagot niyon, sabay turo sa isang binata. Hehe, kung wala ka, nawalan sila ng buhay. Nakangiting sabi ng matanda. Isang malakas na binata ang pasan-pasan ang katawan ng hayop sa kanyang mga balikat sa likuran nila. Ang hayop na iyon ay ilang 12-12 metro at 7-8 metro ang taas. May gintong buhok na nakatikit sa katawan nito. Rongqing, masipag ka talaga. Sabi ng matanda. Tumiti ang babae at tumingin kay Rongqing na nagtapon ng katawan ng hayop sa lupa. Iyon, eto na, salamat. Magalang na sagot ng dalaga. Tiningnan siya ni Rongqing nang may pagmamahal sa kanyang mga mata at sinabi. Kung ayos lang ang lahat, pupunta ako. Sige. Sabi ng dalaga na tumatango. Ayaw umalis ni Rongqing, ngunit umalis pa rin siya. Makalipas ang ilang hakbang ay muli siyang huminto matapos makita ang tatlong estrangherong naglalakad patungo sa dalaga. Naramdaman ni Lin Fang na nakatingin sa kanya ang binata. Ininspeksyon niya ito at nalaman na hindi siya mahina, pang-apat na layer ng Zunchi. Ang mga Zun cultivator ay dapat na normal sa banal na lungsod. Isip ni Lin Fang. Napansin niya ang maraming cultivator ng Zun sa paligid, maging ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Wala siyang nakitang mga emperador. Sino ka? Tanong ni Rongqing kay Lin Fang at sa dalawang iba pa. Hinahanap namin si Muyon. Sabi ni Lin Fang. Inangat ng dalaga ang ulo at naglakad palapit sa kanila. Nakatitig sa kanila si Rongqing at pinigilan silang makadaan. Ano ang gusto ninyo sa kanya? Rongqing, hayaan mo silang dumaan. Sabi nung babae. Pagkatapos ay pinadaan sila ni Rongqing, ngunit sinundan niya sila. Anong kailangan mo sa akin? Diretsong tanong ni Muyon. Ha? Nagulat si Lin Fang. Siya ay may kahangahangang katawan at mukha siyang maamo. Hindi tulad ng lahat sa tribo, napakaputi rin ng balat niya. Nasugatan ang aking guro. Nais naming pagalingin mo siya. Sabi ni Lin Fang na nakaturo kay Emperor Yu. Tingnan ko. Naglakad si Muyon papunta kay Emperor Yu at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Pagkatapos ay naglabas siya ng purong celestial chi. Pagkatapos niyang suriin ang katawan ni Emperor Yu, gulat na sinabi niya, sira lahat ng mga channel vessel mo, nakakagulat na buhay ka pa o parang normal lang. Malakas ang katawan ng aking guro. Kaya mo ba siyang pagalingin? Tanong ni Lin Fang. Pinipigilan pa rin ni Emperor Yu ang kanyang cosmic energies. Ginamit ng mga cultivator ng Zun ang kanilang mga channel vessel upang magpagaling, ngunit ang mga emperador ay higit na malakas na kung mayroon pa silang chi, hindi sila mamamatay. Subukan ko pero kailangan ko ng oras. Hindi ko alam kung magtatagumpay din ako, total, hindi pa ako nagkaroon ng ganoong pinsalang pasyente. Sabi ni Muyon na nakakunot ang noo. Salamat. Sabi ni Lin Fang. At least, maaari nilang subukan. Bukod dito, maaari silang magtago doon ng ilang oras. Malawak ang disyerto, at maraming tribo. Mayroon akong ilang bakanteng cottage, maaari kang manatili doon at magpahinga pansamantala. Sabi ni Muyon.
Nagalit si Rongqing, kaya sinabi niya gamit ang telepathy. Yun, hindi namin alam kung sino sila. Paano mo sila hahayaang manatili dito? Sino ang sasaktan sa akin kapag siya ay nasugatan ng ganito? Tanong ni Mo Yun na umiiling. Kahit na hindi masaya si Rongqing, ano ang magagawa niya? Kinabahan si Lin Feng, lalo na nang makita niya ang mga taong lumilipad sa itaas nila sa kalangitan. Nag-aalala siya lalo sa mga kaibigan niya. Sa gabi, si Lin Feng ay naka-cross-legged at nagsasanay ng kultibasyon ng mahinahon. Si Emperor Yu ay nasa parehong silid na kasama niya. Katabi ang emperador ng kulog, ngunit hindi siya makatulog dahil patuloy niyang iniisip ang mga banal na kasulatan ng imperial ng dakilang emperador. Nag-aalala siya na makakatakas din si Lin Feng. Pero makalipas ang ilang araw, mas nakahinga siya ng maluwag. Nanatili doon sina Lin Feng at Emperor Yu at walang dumating para hanapin sila. Si Mo Yun ay hindi isang empress ngunit siya ay isang mahusay na manggagamot. Alam niya ang ilang kamanghamanghang mga diskarte. Gumawa siya ng gamot at dahan-dahang gumaling ang mga sisidlan ni Emperor Yu. Hindi niya kayang pagalingin ang cosmic energies nito. Lin Feng, si Emperor Yu ay naka-recover ng husto. Ipapadala mo ba sa akin ngayon ang mga sinaunang kasulatan ng dakilang emperador? Tanong ng emperador ng kulog sa isang patio. Hindi pa, sabi ni Lin Feng na umiling. Hanggang kailan pa ako maghihintay? Malamig na tanong ng Thunder Emperor. Sasabihin ko sa iyo kapag dumating ang tamang panahon, syempre. Kung hindi, pwede mo na lang akong patayin. Sabi ni Lin Feng sa malamig na paraan. Pagkatapos, naglakad siya pabalik sa kanyang cottage. Ikaw. Galit na galit ang emperador, ngunit nagpa siya siyang maghintay. Hinintay niyang umalis si Lin Feng bago mamulong. Kapag naihatid mo na sa akin ang mga banal na kasulatan, mamamatay ka. Ipinagpatuloy ni Lin Feng ang pagsasanay sa paglilinang araw at gabi. Si Emperor Yu ay nakamasid lamang habang si Lin Feng ay nagsasanay sa pagtatanim. Minsan, nakita niya ang masakit na ekspresyon ng mukha ni Lin Feng at bamantong hininga. Hindi niya alam kung ano ang pinag-aaralan ni Lin Feng ngunit mukhang masakit. At saka, araw-araw siyang nagsasanay sa paglilinang ng walang pahinga. 7 araw na si Lin Feng sa mundong iyon. Bumalik sa isang napakalaking lungsod sa disyerto, mayroong isang napakalaking kastilyo na tila isang dambana. Ang paglipad ng mga hagdan na humahantong sa pasukan ay kahangahangang mataas. Sa sandaling iyon, sa kastilyong iyon, galit na sumusuntok sa isang sinaunang kahoy na mesa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gintong damit. Nanginginig ang lupa sa tuwing naghahadjas siya ng suntok. Naroon din si Emperor Dong. Ilang araw. Sabi ng may mahinang boses. 7 araw. Magalang na sabi ng isang malakas na cultivator. Ang malakas na cultivator na iyon ay ang nakipaglaban kay Mo Chen. Ang katamtamang antas na emperador. 7 araw, nasaan ang mga taong gusto ko? Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo. Hindi sila naglakas loob na magsalita. Ay silang mga sipi, kung makakita ka ng sinuman, hulihin sila. Galit na sabi ng taong iyon. Bukod dito, magpapadala ako ng mga tao upang siyasatin ang disyerto, bawat kastilyo sa disyerto.